Okay, magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-withdraw ng pera galing sa ating dashboard sa Titan Capital Markets papunta sa ating Binance account. And then from our Binance account, paano po tayo i-convert natin sa pera natin yung ating USDT. Okay, so sundan nyo lang po ako. Una sa lahat, pasok kayo doon sa account niyo sa Titan Capital Markets. So, kung nandito ka na sa loob, so hanapin mo lang yung iyong wallet kung saan ka gusto mag-withdraw. Okay, so halimbawa dito, makita mo, saan ba dito? Ito, halimbawa yung rewards wallet mo. Gusto mong ilabas. Okay, so ang gawin mo lang, i-click mo lang po ito, itong sa taas, sa upper right, yung tatlong dots. Tapos, hanapin mo itong withdraw. Okay? So, click mo po yung withdraw. And then, ilagay mo kung what type of withdrawal. So, piliin mo, isa lang. Wala na namang iba eh. Crypto. Pagkatapos, ang type ng crypto. Ayan, wala ding ibang choice. TRC20 po yan, USDT. Pagkatapos, mapansin mo sa baba, wallet address. So, anong wallet address ang ilalagay mo dyan? Ang gawin mo, pasok ka dun sa account mo sa Binance at kunin mo po yung wallet address mo ng Binance. Okay? So, labas muna ako sandali and then ang gawin ko, punta ako sa Binance. Hanapin ko yung Binance. Ayan. So, click ko lang po yung Binance. So, pag nakapasok na po ako, i-click mo po itong wallet. Ito, sa baba. Ayan, wallets. Click mo yan. And then, punta ka sa funding. Okay? Yan, click mo yung sa taas, funding. So, pag nakita na po ninyo yung funding, ang next na gagawin nyo po, kasi paglalagay ka ng pera sa loob ng Binance, pipiliin mo yung deposit. Okay? So, click mo po yung deposit. Tapos, piliin mo po yung sa baba. No? I-scroll up mo, pwedeng ganun. Pero mahaba kasi, kung meron na po kayong naka-ready na search history, kagaya nito, piliin nyo lang po ang USDT. Pwedeng dito sa taas or eto. Click mo yung USDT and then scroll down ka, piliin mo yung TRON or TRC20. Click mo din yan. So pag na-click mo na po yan, i-click mo po itong wallet address. Okay, kopyahin mo po yan. Yan, ito i-click mo. Yan. So pag na-copy mo na po doon, balik ka doon sa iyong Titan Capital Markets. Tapos balik ka doon sa wallet address. I-long press mo lang po dito, please enter your wallet address. Long press mo lang. So pag naglabas na yung paste, click mo lang ang paste. So yan na po yung wallet address mo sa Binance. Okay, sunod, makikita mo dito, available amount, 12.53. Okay, so ang gagawin mo dito, may admin fee po yan na 5%. So, tandaan nyo, kung magkano i-withdraw ninyo, magcha-charge po si Titan Capital Markets ng 5% admin fee. So, halimbawa, ilagay mo dito, withdrawal amount, sabihin mo 10, sample lang, $10 or USDT. So, pag nalagay mo na yan, mapapansin mo, ang receivable mo lang ay 9.50 dahil may kaltas na 5%. Then, scroll down mo yan. Tapos, ilagay mo dito ngayon yung transaction password. Yung password mo. Diba? Yung nag-register po kayo. I-type mo lang dyan. So, pag nalagay mo na yan, click mo. Okay, yan. Tapos, submit mo. Okay? Submit mo. Click mo submit. Makikita mo na ang minimum withdrawable amount lang pala ay 20. So, kung 10 lang ang i-withdraw mo, kulang. Dapat at least meron kang 20 amount sa iyong wallet. Okay, so hindi tayo makapagpatuloy nito. Pero ganito lang po ang sistema. Pag meron po kayong at least $20, pagkatapos i-click mo lang po yung submit. So
So, automatic tuloy-tuloy na yan, magre-recognize ang system, tapos ipapa-confirm sa inyo, tapos na. And then, ang gawin nyo lang, hintayin nyo lang doon, balik ka ulit doon sa Binance mo, at magre-reflect dyan ang iyong money. Okay, mayroong mag-notify po yung system na may pumasok po sa inyo na 20 USDT or 30, depende kung magkano yung iyong inilabas. So, ganun lang po ang sa pag-withdraw ng pera from our dashboard sa Titan Capital Markets papunta sa Binance. Ito naman ngayon, paano ka mag-withdraw? Kunyari, ito, may laman ng funding ko ng 34.50. Paano ko yan ilalabas para ma-convert ko sa pera? Okay? Madali lang ang gawin nyo po. Punta po kayo dito sa P2P. Kita mo yan? P2P. Click mo po yan. Ayan. So, makikita mo may dalawang option. Yung buy at saka sell. So, tandaan nyo po, pag kayo po bibili ng USDT, buy po yan. Okay? Pero pag ikaw po, may laman yung Binance mo, gusto mong i-convert to peso, i-click mo po yung sell. Nakita nyo po? So, pag na-click mo na po yung sell, mamili ka dito. Of course, ang pinakauna talaga ang pipiliin mo kasi ito yon ang mas malaking value ng USDT mo. Okay? So, kung halimbawa, ang napili mo si Skylab Express, ang gagawin nyo lang, tingnan mo muna kung ano yan si Skylab Express. I-profile mo siya. Tingnan mo yung completion niya. Sabi dito, 99.70. Ibig sabihin, okay ito, walang sabit ito. Mabilis, makumpleto yung transaksyon. Okay? So, sinasabi dito, ang transaction will take 15 minutes. Yun lang ang time na allotted for you. Dapat natapos na po ang transaction mo within 15 minutes. Kung hindi, makakancel po yung transaction. Okay? So, dito mapansin mo na 56.66 ang bili niya sa atin. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, meron kang 100 na USDT na ibebenta mo. Bibilhin niya yan at 56.66. Tingnan mo din ang limit. Dito nakita mo sa baba, sa Skylab Express, na ang limit lang niya, ang pinakamababa niya pilhin sa iyo is 15,000 pesos hanggang 164,880.60 pesos. So, halimbawa, ang bebenta mo na USDT ay mababa sa 15,000, hindi po kayo magka-qualify. Maghahanap lang kayo sa baba. Okay? Makikita mo dyan, meron dyan na 10,000 ang minimum. May iba, eto sa Xbos is 5,000. So, depende kung magkano yung ibebenta mo na USDT. So, balik tayo dito sa Skylab. So, halimbawa, nakapag-decide ka na magbebenta ka ng iyong USDT dito kay Skylab Express. Mapapansin mo yun sa kanan, di pa sa taas ng cell, may nakalagay dyan GCash. Ibig sabihin, kung mag-agree kayo, bibili niya yung bebenta mo na USDT, ibabayad niya diretso sa iyong GCash. Okay? So yung iba, mapapansin mo dito, mayroong Paymaya, mayroong dito bank transfer, BPI, Union Bank, C-Bank, CIMB. So, depende yan. Kung gusto nyo sa GCash diretso, halimbawa wala po kayong bank account, hanapin mo yung magbibili ng iyong USDT na GCash, sa GCash niya ipapasok yung pera. So, halimbawa, no, balik tayo Skylab Express. So, pag na-decide mo na dito kay Skylab, i-click mo lang po yung sell. Click mo yung sell, tapos makikita mo dyan, unstable po ang price, no? So, sige lang. So, ilalagay mo ngayon dito magkano yung USDT na ibebenta mo sa kanya. Okay? So, halimbawa, lahat. Click mo lahat. All. Okay? So, dito, mapapansin mo, ang minimum is 264,000 at 264.73 USDT. Ibig sabihin, hindi ako makapasa. Dahil, meron lang akong 34.31. So, ang gagawin ko, babalik ako doon. Maghanap ako ng yung kakasya yung aking ibebenta.
Magkano yun? Hindi maabot. Halimbawa, 5,000. Hindi ko lang kung pwede ito. 5,000. Okay. So, kunyari, ilagay ko yan. Minimum is 88.23. Hindi pa rin ako makapasa. Kasi maliit lang. So, hanap ka hanggang makita mo yung magkasya yung iyong perang i-withdraw. Okay, ito 5,000. Kaya ba ito? Hindi rin pa, no? 5,000 pinakamaliit. Hindi pa rin magkasya to. So, anyway, pag kunyari, pumasok na po, tama po yung ang swak na swak po kayo sa minimum requirement, ang gawin nyo lang dito is makikita mo man ang amount in peso. Halimbawa ito, yung 34.31 USDT ko, ang magiging value yan in peso, ayan, 1,940.92 pesos. So, pag dyan nakade-indicate kung magkano yon ang value in peso, pag nag-decide ka, okay na yan sa akin, i-click mo po yung sell with zero fee. So, wala pong bayad dito paglabas ng pera mo. Tapos, pag na-click mo na po yan, kailangan siguruin mo na kasi yung cellphone mo manonotify, tama? Manonotify siya manonotify siya na may pumasok na pera sa'yo sa GCash. Pag na-confirm mo na pumasok ngayong na 1,940.92, so ilalagay mo doon payment receive, parang gano'n, something like that, no? Payment receive, kailangan i-click mo yon para ang Binance ang magre-release ng USDT na binibenta mo sa kanya. So, ibig sabihin, pag nabayaran na niya, kailangan i-click mo po yung payment receive something para ma-confirm sa system na natanggap mo na nga yung pera. And then, si Binance mismo magre-release nung iyong USDT na binenta sa kanya kay Skylab. Okay po? So, ganun lang po simple po. Okay? So, Sir Bernard, I hope makatulong ito sa iyo. Hindi lang makumpleto ko lahat kasi medyo kulang yung pondo ko. Pero basically, sundan mo lang, makukuha mo po yan. Okay? Maraming salamat.